Mayor Vico, tinambakan ng kalaban na si Sara Diskaya. Tara, pag-usapan natin yan. Pero bago po ang lahat mga kaparing, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Shoutout po sa inyong lahat, especially po sa ating mga kababayan sa ibang bansa at dito po sa Pasig na bumoto po ng tama at matalinong pag-iisip. So eto na nga po mga kaparing ang pinaka-inaantay po natin. So eto na nga po mga kaparing. Eto na nga po. So eto na mga kaparing. Mayor Vico nakakuha po ng 93,305 votes. Kalaban niya si Ma'am Sara Diskaya na meron lamang pong 7,665 votes. Tambakan malala. So, eto mga kaparing sinasabi ko na nga po sa inyo, 'di ba? Wala na ho talagang pag-asa. Wala na ho, 'di ba? So, malinaw na malinaw po. Tambakan po malala. Tambak ang kalaban ni Mayor Vico. Biruin mo 93,000 votes. Hindi pa po ito official mga kaparing. Unofficial pa lamang po ito as of 8:45 PM. Okay? At 22% pa lamang po ang voters turnout. So, hindi pa po ito official pero basically, panalong-panalo na po si Mayor Vico. Okay? Panalong-panalo na po si Mayor Vico. Wala pong duda. Panalong-panalo na. So, sabi ko na nga po ba So ito, panoorin po natin ng isang interview po. Okay, bago po natin panoorin yung interview kay Mayor Vico, ay panoorin po muna natin itong interview ni Sara Diskaya about nga po kung anong magiging reaction niya kapag natalo siya. Ito. I'll have to ask lang po some things na napulot namin sa social media, no? So, meron pong kumalat last night na yung actually publicity material po from your camp na yung babawiin daw ba ni Sara Diskaya yung kanyang ginasto saan? Ano po yung ibig sabihin niya doon? Ako? Ako Opo. nag-post nun? Ay hindi, yung Ate Sara Kabataan So you po. see, it's not me that directly posted things like that. Opo, no? So this is black propaganda. Somebody must have done it for me. Pero yung every time I go down to explain myself na babawiin, kayo po ba, pag nagbigay kayo ng regalo ba, binabawi niyo po ba? And pangalawa, syempre, the good Lord has given me and my family good health. Okay na ako doon, hindi naman ako greedy kasi nobody knows my personality So, siguro doon pa lang, okay na ako. So, yung babawiin, not in my Man, to vocabulary. clarify po, it was a group po na campaigning for you, Okay, it's campaigning for me. Pero you see, I don't always, yung nasa sumasang-ayon sa lahat ng mga post kasi hindi ko naman alam yung post na yan Ever since na ako nag-run for a position, I stopped using my social media. Okay po, ma'am. Another question po. The question I've been trying to ask you is, pagka po natuloy kayong maging mayor and gagawin na po yung infrastructure projects na pinangako po ninyo, just for the record po, will St. Gerard participate in them? No, definitely not. That's a question that I really don't get. Kasi under RA 9184, no, bawal mangontrata up to the third degree. Sumusunod naman tayo Oo. Sir, how do you feel po? Excited for later results? Or Excited and nervous and confident na talagang tuloy-tuloy ang pagbabago dito sa Pasig. Sir, nung kick-off po, inintroduce nyo siya as ang susunod na presidente. Gaano po ba kayo kaseryoso tungkol doon? Malayo pa yan. Hintayin lang na natin yung gating ng Pasig magiging gating ng Pilipinas. Pero would you be willing po na payagan siya if ever? Alam mo, lahat ng desisyon na sa kanya nanggagaling. Hindi, I'm not the type na nakikialam. Basta ako, kahit anong desisyon niya, full support. Sir, will you be monitoring the results with him po? Sorry? Will you be monitoring the results with him? Yeah, of course, lahat naman tayo. This is our civil right. Dapat bantayan natin ang ating mga boto. Dahil kinabukasan ng mga anak natin at mga apo. Lalo na ako, marami na akong apo, kinabukasan nila yung pinag-uusapan dito. Sir, nung lumalaki po si Mayor Vico, nakita niyo po ba siya ng signs na ganito na gusto niya maging public servant, gano'n?
maliit pa lang siya, desidido na siya talagang pag-aralan yung mga batas. As a matter of fact, kwento ni Kuya L.A. niya, pinapag-aralan niya yung Constitution ng Pilipinas. Bata pa lang yan eh. So, nandun na talaga eh. Nasa dugo, dumadaloy sa kanya na gusto niyang, hindi lang basta public servant, gusto niyang baguhin ang mga hindi magandang kalakaran sa ating gobyerno. Sir, sorry, last na po from my end. Nung Grand Rally, sinabi po ni Mayor Vico na parang iba tong 2025 elections at yung mga pinagdaanan niya sa kampanya. How do you feel about that? I feel for him, ramdam ko yung Mayor. Ay, magandang hapon po. Good afternoon po. Sir, how do you feel about latest results po? Are you nervous, excited? Okay lang naman. Wait lang. Kamusta kayo? Nakaboto ba kayo? Mayor, ilang minutes kayo inabot na bumoto? Kasi may Mabilis lang. No, mabilis lang. Buti na lang dito, wala naman naging problema sa mga machine, sa proseso, very smooth. Punta na ako ng hapon na para wala na masyadong tao. Pag umaga, medyo may pila rin kasi rito. Pero okay naman. Although may mga nababalitaan tayo na nagkaroon ng konting problema sa machine, pero mukhang wala namang major problem. So, mabuti po yun. Sir, your dad kanina bumoto po dito. Sinabi niya na ang meeting ng Pasig. Buti nakaboto siya. Meeting ng Pilipinas daw. So, baka may comment naman. Wala, biro talaga yun eh. Siyempre tatay yun, pero dahil ko nga sinasabihan, huwag huwag mag-isip ng ganun. Pero are you confident with your results? Okay lang. Looking forward Hindi naman po. doing another term? Yes, definitely. Marami pa tayong kailangan gawin. Isa sa talagang tututukan kung papalarin ay yung pag-institute ng mga institutionalize na mga reforma natin. Kailangan pang matagalan. Sinasabi natin na hindi dapat nakasentro sa isang tao, sa isang politiko, kahit sa isang grupo. Yung mga ginagawa natin na pagbabago, hindi dapat pang matagalan, pwede natin ipamana hanggang sa susunod na henerasyon. Na pagpanahon na para yung next set of leaders na ang mamumuno sa Pasig, mas madali nang maging mabuti, mas madali nang gumawa ng tama, at mas mahirap nang maging kurap. Mayor, yung disqualification case, does it bother you? Ano ba yun? Disqualification case. Anong disqualification case? Wala pa naman kaming natanggap. Pero ano naman yan eh. Alam niyo naman po na yung kalaban namin talagang gagawin ng lahat. Lahat ng kalokohan, lahat ng distraction, subukan nila na gawin. Kaya kami, dire-diretso lang. Di na para intindihin lahat ng kalokohan nila. Kung papansinin ko lahat ng kalokohan na ginagawa nila, walang mangyayari sa buhay ko, di ba? Kailangan dire-diretso lang, focus lang. Ngayon, wala naman akong ibang kundi i-monitor yung sitwasyon ng eleksyon na maayos, mapayapa. Okay lahat ng machines, security, okay naman. Tapos, siyempre ako mismo na makaboto. So, yun lang. Confident are you? Ilang percent? Natanong niya na kanina. Message so far sa Pasig, sir, wala naman pong na-monitor kayo na manpower, any sa security naman po ng mga botante. Well, may mga naobserbahan tayong ibang violations, pero tsaka na natin siguro pag-usapan. Basta kinocompile namin lahat ng ebidensya. Ano ba? Tao pala dito. Hoy, ka lang dyan. Sir, how are you Kala ko may aso maano sa kamay ko. doon po sa, ano po nararamdaman niyo doon sa day 45 of 45 po doon sa naging suporta po ng mga Pasigueño sa inyo? Sorry, ano po yun?